Lumabas sa isang pag-aaral sa Amerika na 4 sa 10 Facebook user ang nakakaramdam ng inggit sa mga kaibigang maganda ang katawan. Nakilala naman ng GMA News ang isang Facebook user na bukod sa ginugutom ang sarili ay nireretoke pa ang litrato para magmukhang payat. Narito ang report. I am 33, 25, 36, and I'm 42 kilograms, and I feel fat. Underweight daw ang 20 anyos na si Bea, di niya tunay na pangalan. Sa kabila niyan, tuloy ang pagpapapayat niya mula sa pag-inom ng pills at slimming coffee hanggang sa pagpapasuka at paggutom sa sarili. Sometimes, syempre, it's like self-torturing din kasi. Kasi, like, sometimes you want to eat as much as you want to, but you have to restrict yourself. Pero tila di pa raw yan sapat, kaya pati ang mga litrato niya ine-edit pa para magmukhang payat bago i-post sa Facebook. May application akong ginamit before na parang sinushrink niya ng vertical yung picture. So, it tends to look thinner. Parang. Yung magandang pampapayat is pag nakita ka, uy, blooming ka, ganun, sexy ka. Yan, hindi. Ang bati ng tao sa'yo, anong nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Hindi na nga bago ang pagpipilit na marami sa Facebook na magmukhang maganda. Katunayan sa survey ng Center for Eating Disorders sa Estados Unidos, lumabas na 4 sa 10 Facebook users ang nakakaramdam na inggit sa mga Facebook friends nila na may magandang katawan. Wala pang kaparehong pag-aaral sa Pilipinas pero totoo raw na nakaka-pressure ang mga kaibigan. Yung tuksuhan kasi ang ayaw ng mga bata. Yung mga kabataan ayaw na tinutukso sila kung kaya't minsan napipilitan talaga silang magpapayat. Ang tulad ni Bea na may anorexia nervosa, isang klase ng eating disorder, makikilala raw sa mga sintomas nito tulad ng kawalan ng gana sa pagkain at labis na takot na madagdagan ang timbang. Sa Pilipinas, isa sa mga babaeng teenager may anorexia. Isa naman sa bawat 200 pasyente ang namamatay sa malnutrisyon bunga ng anorexia. Yung eating disorder, it's one of the difficult psychiatric problem. Dahil sa matindi yung takot na ikay tumaba, to the point na hindi ka kakain, mangangayayat ka, nagkakaroon lahat ng hormonal imbalance. Pero meron din namang tulad ni Ana na kumakain nga pero maituturing ding may eating disorder. Pag nagugutom ako, kahit anong pagkain yung ihain mo sa akin, go. Pero pagka nalaman ko na ay parang ang dami ko nang nakain, tigil na. For halimbawa, sa ilang magkasunod na araw. Kapag nakaramdam kasi ng pagsisisi, 2 o 3 araw naman siyang walang kinakain maliban sa tubig at chichirya. Sakripisyo raw bilang isang balerina. Pag sumasayaw na ako, gusto ko magaan ako. Kasi nararamdaman ko kapag sumasayaw ako na bumibigat ako, yung partner ko nabibigat na sa akin. Kung may kilala kayong tulad ni Bea at Ana na tila abnormal ang eating habits, payuhan agad silang magpakonsulta sa doktor. Mainam din kung magkaroon sila ng ibang outlet tulad ng sining o sports at masubaybayan ang kanilang pagkain. Kukunin natin yung mga food preferences nila para at least malalaman natin kung ano yung mga food likes and dislikes nila. Mas maganda kung meron tayong moderation of food, variety, and balance para at least lahat ng nasa food groups natin is makakain nila within the meal time. Payat man o mataba, paalala sa mga kabataan, di nasusukat ng tape measure o ng timbangan ang inyong ganda at halaga. Walang eksaktong figura ng katawan, no? Kaya kung kaya't ang dapat maintindihan ng mga kabataan diyan ay yung halimbawang kung paano mo minamahal yung sarili mo, no? Para sa saksi, Sherian Torres nag-uulat. Arestado ang isang ininalakip bahay sa Mandaluyong City. Nabawi sa kanya mga alahas at iba pang gamit mula sa bahay ng biktima. Pinaganap naman ngayon ang iba pang kasabwat umano ng suspect. Saksi si Dano Tingkungko. Kalat-kalat at wala sa dating ayos sa mga gamit. Sa ganitong lagay dinatna ni Lourdes Julianda ang kanyang bahay sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City matapos umano itong looban. At tumawag sa office, yung office mate ko na naka-assign dun sa fabrication namin na pinasok daw yung bahay namin. Anong sabi? Na yun nga daw, pinasok. Paglabas namin ng gate, nakita na namin na nagtatakbo yung lalaki palabas ng bahay ng kasama namin.
Kaya ngayon, hinabol na namin. Merong tumulong sa amin na tricycle driver para habulin. Kaya naabutan namin yung lalaki na yun. Nabawi sa kanya ang samot-saring alahas at cellphone na nakuha mula sa bahay. Pero sabi ni Lourdes, nawawala naman ang dress watch ng asawa niyang nagkakahalaga ng 5,000 piso. Sa tingin ko may kasabwat to may kasama to Kasi hindi lang, marami pa daw na mga ibang mga gamit o alahas ng complainant na hindi na-recover. Baka ito ay napasa sa kasamahan niya. Nakita nila ako pero di mo na ako nakita kung umawa ng pinasa sa akin. Pasa sa'yo? Di ko nga kilalin dahil siyang gabi ko lang nakilala yun. Isang araw ko lang nakilala. Ikinakasa na ngayon ng mga pulis ang follow-up operation para matugis sa mga posibleng kasama ng suspect. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, tusok ng bubuyog dinarayo sa Bohol dahil nakakagaling daw. Mga kambing sa South Cotabato nagpatalbuga naman sa pagrampa. At tunghayan ang nakakakilig na wedding proposal sa airport. Balitang hatid ng nag-iisang biga ng katotohanan. Sasama-sama natin pagiging saksi.